sa dusa at hirap. We always want to go the easy way. Ang Panginoon Kristo, meron sa kwento noon, tungkol sa isang bata na nakakita ng isang yuba o bagay uod na nakasabit sa isang sanga ng puno. Namamang bata nang makita niyang bumubuka ang bagay uod na ito at unti-unti lumalabas ang paru-paro. Napansin ng bata na parang nanihirapan ang paru-paro na makalabas sa yuba o sa bahay ng uod. Kaya yung ginawa ng bata, kukuha siya ng tape at kanyang binubitan ang bahay uod at inulungang makalabas ang paru-paro. Pero lang inulan niya na ang paru-paro ito ay meron pa palang maiksing wings. Hindi pa pala kuha kanyang pakpak at para magmanina ang pangangatawan ng paru-paro ito. Kaya sinabi ng bata sa kanyang sarili, totoo pala ang kasabihan na no pain, no loss, no glory. Ibig sabihin, bakit ang paru-paro ay kailangan ng limangan sa pag-iiwa bago siya umago at tuluyang makalipad. Mga kalipad Kristo, gayon din ang pagsunod namin kay Kristo. Ang panahon ng Kwaresma ay nagpapaalala sa ating lahat na makiisa sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo nang sa gayon tayo rin ay makapag-isa sa kanyang kaluwalhatian sa kanyang muling pagkabuhay. Sa ating Ebanghelyo ngayon, ating napakinggan na si Kristo ay nagbagong anyo. Ayon pangako sa ating Ebanghelyo, ay nagtingin ang kanyang kasulatan na naging puting-puting at walang sino mang makakapagpaputi ng pero. Ang pagbabago ng ni Jesus ay mahalaga dahil sa pamamagitan ng kanyang pagbabago anyo, nangis ipakilala ni Kristo na siya ay ang anak ng Diyos. Nangis niyang ipakilala na siya ang katuparan ng lumang iban. Maliban dyan, mahalaga din ang pagbabago ng Diyos Jesus sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagbabago ng Diyos, nangis ipakita ni Kristo sa kanyang pangalagan ang kaluwalhatian na makapiling siya sa kanyang dahilan. Jesus, by being transfigured, gave his disciples some moments of consolation and joy. Alam ni Kristo na darating ang panahon na ang kanyang mga disipulo ay mapapanghinaan ng loob, mawawalan ng pag-asa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang pagbabago ng loob, nais patatagin ni Kristo ang kalooban ng kanyang mga alaga. Dahil dito, ayon sa ating Ebanghelyo, nung maranasan niya ang kaluwalhatian na makapiling si Kristo, si Pedro ay nagpagkalit kay Jesus, Panginoon, gumawa tayo ng tatlong tuhol, isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Ibig sabihin, na dahil sinong kami ni Pedro kay Jesus, nawa sana ay manatili na lang tayo sa mundo. Huwag na tayo bumaba nang sa gayon ang karanasan natin ng kaluwalhatian ay parang pangwalang hanggan. Pero ano ang sinabi ni Kristo kay Pedro sa ating Ebanghelyo? Kailangan niyang bumaba mula sa mundo at magtungo sa Jerusalem upang harapin ang pagtulusa at ang pagtitira sa kamay ng mga pari at mga pinuno sa lugar na iyon.
pahiwatig ni Kristo sa kanyang mga alagad at para rin sa ating lahat, na ang daan ni Kristo ay ang daan ng Diyos. There is no shortcut in following Jesus. Kung si Kristo ay nakaranas ng paghihirap at pagdurusa, bago niya napagtan ang kaluwalhatian, ganyan din tayo sa pagsunod natin kay Kristo. Ating sundin ang yapak ni Kristo, ating tahakin ang daan ni Kristo na walang iba kundi ang daan ng Diyos. Ito'y nangangahulugan na kung sakasakali merong mga paghihirap o pagsubok na dumarating sa buhay natin, abay huwag sana tayo magtago. Abay huwag sana tayo tumakbo. Huwag sana tayo matakot. Pagkos marating ang pagsubok at mga paghihirap ito na merong katapatan at katanganin sa Diyos. Katulad na nangyari sa ating unang pagbasa. Ayon sa ating unang pagbasa, sinubukan ng Diyos si Abraham. Binalis ng Diyos na inalay ni Abraham ang kanyang natatanging anak na si Isaac. Totoo bilang isang magulang, mahirap din sa pag-uubad ng Abraham na inalay ang kanyang anak. Pero dahil meron siyang madaming na pananampalataya at pananalig sa Diyos, hindi niya tumatibang sa kalooban ng Diyos at ininalay ang kanyang anak na si Isaac. Kaya nung makita ng Diyos ang katapatan at pananalig ni Abraham sa kanya, pinagtimpalaan ng Diyos si Abraham. At ang Diyos ay nagwika kay Abraham, "Ako ang Panginoon at nangangako sa iyo, yang ang hindi pinagkain sa akin at isa-isang anak, pagpapalain kita. Ang langit mo ay magiging sindami ng iluwin sa langit at ng buhangin sa dagat." Babalik kay Kristo, ang kwento ito sa buhay ni Abraham ay nagpapaalala sa ating lahat. Totoo, meron mga pagkakataon sa buhay natin na pinaparintulutan ng Diyos ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kung pinaparintulutan ng Diyos ang pagsubok sa buhay natin, hindi ibig sabihin na hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ninanais ng Diyos na wasakin ang buhay natin. Kung pinaparintulutan man ng Diyos ang pagsubok sa buhay natin, ito'y sa kadahilanan na nais ng Diyos na tayo ay mas lalo pang lumago sa ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Merong isang malugan na nagwika, "Like a gold tested in fire, so too we are tested to bring out the best in us." Kung halimbawa dumarating man ang pagsubok sa buhay natin, tingnan lang natin halimbawa ang isang dito para mas lalong lumabas ang tunay na halaga ng dito, para mawala ang mga impurities ng isang dito. Kailangan munang dumaan ito sa init na apoy. Habang dumadaan sa init na apoy ng isang pinto, unti-unting nawawala ang mga impure elements na nagdulog sa pinto at lumalabas ang kanyang tunay na halaga. Kayo din tayo mga kapatid kay Kristo. Kung tayo man ay maharap sa pagsubok, ito ay nais ng Diyos to bring out the best in us. Nais ng Diyos na mas makita at mas maipalabas pa natin ang ating tunay na halaga. Mga kapatid kay Kristo, totoo, hindi madali ang pagsubok kay Kristo. Napakaraming mga pagsubok, napakaraming hirap, napakaraming pagdurusa
na ating tatahakin. Totoo, madaling sumunod sa agos ng kasamaan, madaling ang gumawa ng kasalanan, pero si Kristo ay nangangako sa ating lahat. Kaya sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap natin sa buhay, pag-ibig at kasama natin siya. Kaya nga po tinatawag na pagsubok at pagsubok dahil sinusubukan tayo kung gaano tayo katatag, kung gaano kalalim ang pananampalataya at pananalig natin sa Diyos. Si Kristo, tulad sa ating Ebanghelyo, ay nais pagkakalibig ang ating mga puso at isipan natin. Nawa, sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, ating alalahanin na parte ng pagsunod natin sa Kanya ay ang pag-itiwan at ang pag-uusap. Pero sa kabila ng lahat ito, merong kaliwanagan, merong kaliwanagan na hinihintay para sa ating lahat at matapat na tumataglimak sa kalooban niya. Kaya nga po, kahit sa pagsunod natin kay Kristo, totoo ang kasabihan. No pain, no gain, no loss, no toil. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpatuloy natin sa ating banal na pagpaliwan-iwan, hindi natin ang tulong at biyaya ng Kristo. Nawa sa kabila ng mga pagsubok, mga hirap, at mga pagdurusang ating hinaharap sa buhay. Nawa, patuloy tayo ng natin. Patuloy tayo sa palataya sa pagkala sa kabila ng mga pagsubok na ito. Pag-ibig tayo ng Diyos at kaya